What's up guys? Welcome back to my channel. To this video ay gagawa ko ng pisonet. Tapos after natin magawa yung pisonet, ipapakita ko yung dalawang software na pinaka-importante na may lagay sa ating pisonet. Lalo na kung mayroon kayong negosyo na pisonet business. Bali ito guys ay auto shutdown and deep freeze. Bali para saan yung auto shutdown? Yung auto shutdown guys ay automatic na ito turn off yung computer pag wala ginagamit. Kasi normally sa mga pisonet na gumagamit ng timer, after nating maubusan ng time, yung monitor lang yung namamatay, tapos yung motherboard ay hindi siya namamatay. Kailangan natin yung manual turn off. Paano kung busy yung bantay or walang bantay? Meron lang bantay guys ay CCTV gaya ng pisonet ko na wala akong stop na nasa doon para i-monitor yung pisonet. Kung CCTV lang kasi nga yung stop ko ay nasa vape shop. Pero okay lang guys kasi nga nakikita siya sa CCTV ng aking staff kung ano nangyari sa pisonet. Kahit wala siya doon ay okay lang. Pero ang problema is walang nagmamanual turn off sa ating pisonet, kaya kailangan natin ng auto shutdown. Mamaya ipapaliwanag ko kung paano siya nagpo-function yung auto shutdown. Tapos yung isa guys, yung deep freeze. Para saan yun? Ibig sabihin, i-freeze na yung mga software or games na naka-install doon kasi nga meron tayong mga customer na medyo pasaway, may mag-trip ang ginagawa, di-delete yung games. So, nangyari guys, yung ibang customer na susunod na gagamit ay wala lang sila magamit na games kasi nga gidelete or binura, o minsan yung mga browser pinagtitripan kasi minsan mayroong mga bad boys, mga loko-loko na mga client, mga bata. So, ang solusyon guys ay gumamit tayo ng deep freeze. Pero ang disadvantage niya, pagdating sa update, pag restart natin yan, mawawala yung update. So ang solusyon, kailangan mo na tanggalin yung deep freeze o disable mo na, tapos update, tapos deep freeze ulit. So para maliwanag kayo sa sinasabi ko is mapakita ko na lang, pero kailangan ko muna tapusin aking pisonet. Okay guys, gumagawa ko ng pisonet ngayon. Ito yung guys. Bali, after nito, ipapakita ko yung dalawang software na importante ilagay natin sa ating pisonet para secured and makatipid tayo sa kuryente. Bali, tapusin ko na ito. And then after nun, ipapakita ko kung ano yung software na lagi ko sinasabi na importante malagay sa ating pisonet. Okay guys, natapos na natin ang ating pisonet. Ito siya. Bali yan. Nandiyan na lahat. Bali, papaliwanag ko kung paano gumagana yung ating auto shutdown. Yan. So, magulog tayo ng coins. Yan. Tapos, i-turn on natin yung motherboard. Yan. Gumagana na siya. Makita. Yan. Yan. Bali, ang nangyari guys, pag walang auto shutdown, itong timer, pag naubos ang oras, yung monitor lang yung pinapatay. Ibig sabihin, wala na siya power, kaya wala rin siyang kinakain na kuryente. Ang problema, yung ating motherboard. Yan. Gumagana yan. Naka-under yan. Tapos, ang problema, pag di mo siya i-manual shutdown, ang mangyari, lagi lang siya naka-turn on. So, ibig sabihin, kaya ito lang gumagamit, ay kumakain pa rin siya ng kuryente. So, ang kailangan gawin ay i-manual natin shutdown. Yan, patay natin yan. So, wala basta ilang press lang para mamatay. Ilang press natin. Yan, para mag-shutdown. Yan. Yung manual turn off, pero i-turn on natin. Yan. Bali, kung meron kayo auto shutdown na naka-install, ang mangyari, pag ma-detect ng software na auto shutdown na hindi na gumagalaw yung keyboard pati mouse, depende sa time na giset nyo, halimbawa 3 minutes, within 3 minutes na hindi niya na-detect na gumagalaw yung keyboard pati mouse, ibig sabihin walang tao gumagamit, is automatic na mag-shutdown ng ating motherboard. Yan sa loob. Automatic na yan. So dahil automatic siya mag-shutdown, ibig sabihin mamamatay yung computer. Pag namatay yung computer, ibig sabihin walang kuryente na nagagamit.
Ganun kaganda yung auto shutdown, lalo na kung busy ka or may ginagawa ka, so wala kang time na gawin yung manual turn off, kailangan mo lang ng auto shutdown. So sa depress naman, ito yun. Pag mabura yung mga games, pag restart natin yan, ay babalik din siya. So kahit ilang beses na pinagtripan yan, babalik siya. Kaya ganung purpose lang, deep freeze. Pero sa ngayon, wala siyang auto shutdown, wala rin siyang deep freeze. Ipapakita ko kung paano gagawin yung installation and kung gumagana siya. So lagyan natin ng another time para magamit natin ng mahaba. Baka kasi mag-shutdown. Ayun magulog. Yan. Kulang over ya. Okay, hanap ako ng pesto sa ating camera para maganda ang pagkakuha natin. Bali, dagdagan ko muna ng time kasi kulang yan para sa ating demo. Okay guys, simulan natin ang ating demo. Hindi ko alam kung klaro ba talaga sa camera, parang malabo. Bali, yung time natin, dinagdagan ko kasi nga baka mag-turn off pag naubusan ng oras. Bali, ang unang gawin natin guys ay kayo na bahala kung saan gusto nilagay yung folder ng auto shutdown. Bali sa akin dito ilagay sa documents. Yan. Saan yun? Yan. So ito yung auto shutdown. Click natin yan. Klaro ba sa camera? Parang malabo ah. Yan. So nandito ang kanyang guide kung paano siya gamitin. Actually, marami siyang features, pero ang kailangan ko lang talaga yung auto shutdown lang, yung automatic sa magpatay. Bale, ang gawin natin ay click natin yung kanyang software. Ito yun. Auto shutdown. Up. Yan. Double click. Yan. Tapos, click natin dito. Nasa gilid na, sa baba, pinakababa. Yan. Kita nyo. Yan. Double click natin yan. Tapos, ang default password ay admin. Yan. Tapos, kailangan click natin yung settings ito. Settings. And then, marami siyang pwede gawin dito, pero gaya na sabi ko, ang inaabol ko lang talaga yung auto shutdown. I-zoom in natin yan. Zoom in ba? Yan, makita pala. So, dito, click natin yan. Okay. Tapos, okay. Tapos dito, nakalagay dito kung ilan seconds. Ang 60 seconds ay 1 minute. So sa akin guys, sa PisoNet ko, ang nilagay ko ay 280 seconds. Equivalent siya sa 3 minutes bago mag-shutdown ng aking PisoNet. Pero dahil demo ito, ang ilalagay ko lang ay 30 second. Yan. So dito, nakasulat dito, auto shutdown address to active user. So yan, basta yan na yan guys. Ito guys, check natin yan. Yan. Yan, disable power option, yan. Yung mga nakapula, check natin yan. Pati na rin disable task manager kasi yung iba na medyo may idea o marunong konti, ang ginagawa is gumagawa silang paraan para ma-disable itong auto shutdown. Pero dahil i-check natin yan, hindi nila magalaw-galaw ng basta-basta. So dito sa admin password, pati admin password, kailangan palitan natin yung default. Depende sa password na gusto nilagay. Ito sa akin. Kasi kung may idea yung gagamit ng computer, alam nila yung default password. So, kailangan natin palitan. Tapos, click natin, enable. Ibig sabihin, pag enable guys, ay papaganahin natin yung software nito. By the way guys, no, shoutout pala sa developer nito, si Dark Jack Lord, yun sa taas. Dahil sa kanya, ay naging malaking tulong ito sa ating PisoNet business. Kasi meron siyang auto shutdown na binigay, na libre lang. So, saan ko siya nahanap, ay nakita ko lang sa YouTube. Kaya, gusto ko i-share sa inyo. Okay, so, save natin. Save. Bali, after natin ma-save yan, magre-require yan ng i-restart ng ating computer. Save. Yan. Tapos, ito guys, itong nasa folder, nasa gilid, yan. Mawawala yan kasi mag-hide yan. Tapos, mapupunta dito sa gilid. Dito. Saan yun? Hindi makita. Yan, sa gilid. Dito guys. Diyan mapupunta yung auto shutdown na icons. Bali, save natin. Tapos yes. Yan, tapos yes. So, mag-restart na siya. So, di siya nag-restart. So, pag di siya nag-restart, yan. So, ang advice guys ay restart muna natin para gumana yung program. Minsan, ganito, gumagana na siya. Pero, the best talaga na i-restart muna natin para
magkaroon ng effect yung ating program. So dito guys, di ba nag-disable natin? Tingnan nyo, mag-click kasi nag-disable natin doon sa auto shutdown. So sa power option, wala yung shutdown dito, pati restart. So sana punta dito guys, click natin yan. Doon sa auto shutdown, double click. Yan, tapos zoom in natin. Dito, click natin yung shutdown ito, tapos ito restart. So restart natin. Yan. So ayun, nag-restart na siya. Hintayin natin. Kaya natin. Hirap mag-demo gamit ang cellphone. Mas maganda talaga na mayroong screenshot recorder dito. Yan. Refresh natin. Yan, nandyan yung auto shutdown. Bali, ito yung aking mouse, yung keyboard. Bali, ito natin ng 60 seconds. According sa auto shutdown, within 60 seconds na hindi ginagalaw yung mouse, pati keyboard, ay automatic siya mag-shutdown. So, hintayin natin ng 60 seconds. Hindi ko ginagalaw yung mouse, hintayin natin. Hindi ko na lang ilang seconds na. Pero kailangan mag-shutdown siya within 60 seconds. Hintayin natin. Ayun. Ayun. So, dito, lalabas siya na mag-shutdown na siya kung hindi nyo i-cancel. So, hindi natin i-cancel yan. Tingnan natin kung gumagana yung auto-shutdown. Okay. Yan. So, yun, nagpatay na siya. So, gumagana yung ating auto-shutdown. Pero, pinaka-advise ko guys, maganda ilagay nyo is between 3 to 5 minutes. So, bigla na lang nag-shutdown kasi nga gumana yung auto shutdown. So kailangan disable muna. Disable natin yan. Sana yun? Double click. Tapos yan. Password natin. Settings. So dito guys, enable, yes. Lipat natin sa no. 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 Tapos save. Just save. Yan. Yun. So, double check ko guys kung nakakuha na siya. Disable. Pasigurado. Kailangan mabilis kayo mag-login kasi nga automatic siya mag-logout. Okay. Okay na. So, na-disable natin. Sunod yung deep freeze. Yung deep freeze ko guys ay crack file. Ibig sabihin lifetime siya na license. Pero hindi ko pwede i-demo kung paano ilalagay yung crack kasi baka baban tayo sa YouTube. Kasi bawal tayo mag-promote ng mga software na gina-crack file lang. Kasi nga yan yung mga software na guys ay dapat may license. O kailangan bayaran talaga. Pero meron kasi tayo mga magagaling sa software na kaya gawin free or yung lifetime yung license, yung mga free trial na mga software. So balik tayo dun sa kung saan natin nilagay yung ating files sa documents. Ulitin ko guys, yung mga files kung saan yung gusto ilagay ay kayo na bahala. Pisunin, tapos hanapin ko yung apps. Yan. Okay, yan. So ito yung software setup. Tapos yung patch, yan yung crack file para maging lifetime yung license. Pero hindi ko pwede i-demo kung paano siya gamitin kasi mahirap na maban tayo sa YouTube. Pero meron tayong guide na dito yung guys. Yung guide paano gamitin yung crack file. So after na ng vlog na to is ibibigay ko ito ng free. Basta mag-support lang tayo sa ating channel. Pero yun lang. Kailangan nyo panoorin ng buo kasi nga yung password ng file is lalabas sa screen ng ating video. Kung hindi nyo pa panoorin yung video na buo, hindi nyo makikita kung saan nakalagay yung password ng ating ibibigay na software. So para sayang naman na nag-effort ako gagawa ng vlog tapos hindi nyo lang tatapusin or angkon nyo lang agad yung software. Okay, click natin setup. Double click. Yan.
Ayun. Tapos next. I accept. Next. Ang gagawin natin guys ay yung free na license. Yung free na may expiration o free trial. Yun ang gagamitin natin. So hindi ko pwede ipakita yung paano gawin yung crack. Okay. Yan. Click natin use evaluation. Next. So dito, kung sakali marami kang drivers, di ba, may C, may D, may E, pipiliin mo lang kung saan ang gusto mo i-defreeze. Pero sa akin, kasi nga isa lang yung drivers ko, isa lang yung hard drive ko, yung C lang, ito lang pipiliin. Click natin yan. Okay, di na i-click yan, next nyo agad. Kasi automatic na nakalagay dito, frozen. Next. Yan. Create to space, ibig sabihin, ito yung pili ka maglagay ng mga files na importante. Kahit i-restart siya, hindi mabubura or hindi mawawala yung file na gisave mo. Pero dito yung gagawa kasi nga sa PisoNet ito. Next. Install pala. Yan, hintayin natin. Yan, hintayin natin yan. Yun, okay na. So, mag-restart na siya. Okay, bali saan makikita yung icon ng defreeze dito guys? So wala pa lumabas. Yan. So ito yun. Yan. So dito nagsabi siya na nagre-require siya na mag-change password. So mag-change tayo. Yes. Kasi yung mga may alam madali lang palitan ito kung alam nila kung ano yung default password ng ating defreeze. So maglagay tayo. Yan sa akin, isa lang. Okay. Yan. So paano lalabas yung portal ng ating defreeze kung gusto nating i-disable, lalo na kung gusto nyo mag-update or magdagdag ng games. So kailangan kasi natin na i-disable yan para ma-install natin. Kasi pag di natin i-disable yan, pag restart, useless din, mawawala yung na-install mo. So kailangan natin i-disable. Pero check muna natin. Bali, paano sa lalabas ang ating dashboard ng ating defreeze. Pinutin natin yung Control, Alt, pati Shift, and F6. Yan. Tapos ilagay natin yung password na nilagay natin. Okay. Ayun. So dito, meron kang 30 days na trial. Zoom natin yan. Yan. Pag nakalagay dyan na both frozen, ibig sabihin, pag nagbura ko ng file dito, pag restart, ay babalik siya. Yan. So, subukan natin mag-delete ng file. Okay natin yan. So, ito guys, delete natin yan. Burahin natin yan. Kunwari lang. So, pinagtripan yung PisoNet mo. Gusto i-delete lang yan. I-delete. Yan, na-delete guys. So, na-delete na. So, para bumalik sa dati, kailangan natin i-restart. Diyan natin malalaman kung gumagana yung defreeze. Pero yung free trial lang, 30 days. Okay, so restart natin. Saan tayo magre-restart? Sa ating auto shutdown. So by the way, yung auto shutdown natin ay naka-disable. Kailangan, kung sumabalik sa dati, kailangan i-unfreeze muna yung defreeze. So restart natin. Yan. Ayun. Tingnan nyo guys, bumalik yung mga file na gidelete natin. Ibig sabihin, gumagana yung defreeze. Pero yun lang, 30 days trial lang. So, okay mga guys, kasi nga ibibigay ko ay meron siyang crack file na mayroon din siyang guide kung paano siya gagamitin. Ngayon, kailangan natin i-disable yung defreeze kasi kailangan yung ating auto shutdown ay naka-enable. So, paano natin gagawin yan? Click natin yung defreeze. Yan. So, kanina sinabi ko, Shift, Control, Alt, pati F6. Pero mayroon pang isang paraan. Pindutin natin yung Shift, pati yung double click para lumabas yung dashboard. Kasi nga, mayroon ibang paraan pa. Double click, yan, lumabas. Tapos, ilagay natin yung password natin. Yan. Okay. Tapos, i-click natin yung, ito guys. Yan. Tapos, apply and reboot para matanggal yung defreeze. Tapos, ma-enable natin yung auto shutdown.
guys. Tapos na, isa mga guys. Ay, ganyan guys. Okay, bali check natin kung na-disable na. Kung makita nyo guys, yung depress ay nakalagay dyan ay merong X. Ibig sabihin niya, disable na. Chance natin baguhin yung settings ni shutdown para ma-enable natin yan. Double click. Tapos password natin. Yan. Tapos settings. Balik click ko ng yes. Tapos dito, babaguhin ko na siya. Gawin ko siyang 180 seconds para 3 minutes. Tapos save. Yan. Yan. Okay. After nun, enable natin yung depress. Yan. Lagyan natin yung password natin. Okay. Tapos click natin yung boot frozen. Boot frozen. Tapos apply and reboot. Yan. Okay, so yun na nga. Tapos na yung software na nilagay natin. Meron na tayong auto shutdown, meron na tayong depress. So yung computer natin ay protektado na sa mga mahilig mag-trip. Tapos yung hindi mahilig mag-shutdown ng ating computer kasi tinatamad, ay meron na tayong auto shutdown. Bale sa mga gusto magkuha ng file, ibibigay ko yung file, pero yung password niya para ma-extract nyo ay ilalagay ko sa video na bigla siya magpa-pop up. So kayo na bahala guys kung saan part lalabas yung password. Okay? Hanggang dito lang guys. Thank you for watching.